Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Liza Gayares from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Panginoon na makikita po sa Book of Numbers chapter 12 verse 3. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumako sa maikling panalangin. Manamin na dakila sa lahat, tapat at mabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito na inyong pinagkalob sa amin, Lord. Salamat sa buhay na patuloy niyo pong pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. If there is a new morning, Lord, there is a new beginning na inyo pong gagawin sa aming buhay. Kaya Panginoon, kapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kami po yung tinako nyo rito upang makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Dalangin ko po pagbubuklod nyo po sa bawat isa sa amin na makinig ng inyong salita, mabusog ng inyong salita, Panginoon. Ingatan nyo pong bawat isang makikinig at ang magbabahagi ng inyong mensahe, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo at pinabalik po namin sa inyong mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating devotion for this morning is The Humble Heart of Moses o ang mapagpakumbabang puso ni Moises. Praise God po. At basahin pa natin ang salita ng Panginoon sa mga bilang, Kabanata 12, talata 3. In Magandang Balita Biblia, sabi po rito, si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. In NLT version po, sabi po, Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Purihin po ang salita ng Panginoon at sa teksto pong ating binasa, binabanggit po dito na may isang lingkod ng Panginoon na mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. At yun po ay si Moises. Praise God, how precious he is in the eyes of our Lord. Dahil ang Panginoon na po mismo ang nagpatunay na talagang si Moises ay mapagpakumbaba, tapat na lingkod na pinili ng Diyos. God entrusted Moses in all things. Kaya ganun na lamang po ang tugon ng Panginoon nung narinig niya pong nag-uusap si Aaron at Miriam laban kay Moises. Sa mga susunod pong mga talata iyon, nagalit ang Lord, ayon ng Lord na insultuhin o bitawan ng hindi magandang pananalita ang mismong pinagkakatiwalaan ng Diyos. Dahil alam po natin na si Moises ay pinili ng Lord upang i-lead ang mga Israelita patungo sa napakagandang plano ng Diyos para sa kanila. At syempre bilang leader na pinili ng Diyos, nararapat lamang na imbes na makatanggap si Moises ng mga salitang laban sa kanya, nararapat lamang na siya ay makatanggap ng paggalang at pag-ibig sa mga taong kanyang minamahal at iniingatan din. Praise God po. At sa ating mga buhay, talaga dumarating tayo sa mga pagkakataon na maraming tawang siyang against sa atin, parang hindi pabor sa atin, na marami tayong naririnig ng mga hindi magagandang pananalita o mga pananalitang laban sa atin. But then, God taught us to be humble, to be kind, pakita ang mapagpakumbabang puso para sa kanila dahil yun ang nais ng Panginoon bilang lingkod ng Panginoon. Amen po. Patuhin man tayo ng kung anumang mga salitang yan, ang nais ng Lord na ibato natin ay panalangin. Amen po. Panalangin dahil through prayers, redirect ang kanilang mga isipan na mali talaga ang kanilang mga ginagawa. Kaya dito po sa ating binasa, hinighlight talaga dito yung word na humble o mapagpakumbaba. At tanging si Moises ang napakagandang halimbawa ng isang taong mapagpakumbaba. That even he received many persecution around him, hear many complaints, makarinig man siya ng napakaraming mga reklamo from Israelites at makaranas man ng iba't ibang mga pagsubok na talagang nagpatibay ng kanyang pananampalataya, still Moises chose to trust in the Lord as a chosen servant to lead the Israel. Despite ng lahat ng kanyang naranasan, hindi siya pinabayaan ng Lord, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen po. Ang Diyos po ang siyang nakakasaliksik ng puso natin, ang puso ng isang tao. At ang ating Panginoon, hindi siya nagkamali na piliin si Moises upang ipahayag ang kalooban ng Panginoon para palayain po sa pagkakasalang mga Israelita, ang bayan ng Israel. Mga kapatid, what the Lord wants to remind us for this morning, sa mga pinili at hinirang ng Diyos para sa kanyang kalawalhatian, we must not question all the leaders or dun sa mga pinili, tinawag ng Panginoon, we must not question them why they are in that place.
we must not talk against them dahil lang may nakita tayong mga bagay na sa tingin natin dapat hindi niya ginagawa dahil nga lingkod siya ng Lord. Muli po babanggitin ko mga kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga tinawag, diba? God called us according to His beautiful plan and purpose for all of us. Maraming tinawag ang Diyos at isa ka na po rin kapatid at nais ng Panginoon na sa bawat tinawag niya, maipakita natin ang pag-ibig sa ating mga kapatid, nakatibayan at katunayan ng ating pag-ibig din po sa ating Panginoon. As God demonstrated Moses as a testimony of how the Lord keeps His servant humble and kind. At mga kapatid, alam ko pinapanatili ng Lord sa ating mga puso ang pagiging mapagpakumbaba, maging humble and kind sa bawat isa po sa atin. Muli po mga kapatid, God called all the nation to be united as one upang magkaisa, magbigayan ng respeto at magmahalan. At isang magandang instrumento at halimbawa po si Moises na pinili na maging isang pinuno na mayroong pusong mapagpakumbaba. And we are blessed po that in our church, despite of having difficulties and trials, God uses the leaders to lead us, to guide us in a path or way where the Lord wants us to walk in it. God anoints the leader to lead all the people to walk with God faithfully. Purihin pong Panginoon dahil tinatayo niya po ang mga leaders na yan, mga leaders po natin to revive us, to raise us, and to restore all the people's life to our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, I encourage you po, let's pray for our leaders na ginagamit ng Lord para sa kalalawak po ng kanyang gawain as a part of our Great Commission din natin sa Panginoon. It's our opportunity din na ay sila ipanalangin, diba? Sila ay isama sa atin pong mga panalangin. Salamat po sa salita ng Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, maging katulad po naman tayo ni Moises sa kung paano niya po pinakita ang kababaang loob sa bawat isa na kahit maraming bagay sa paligid niya na marahil maging dahilan ng kanyang pagkatisod, katulad na lamang ng pagreklamo ng mga Israelita, ang kawalan nila ng mahabang pasensya at pagtitiwala. Ngunit ang lahat ng ito, naroon pa rin ang matibay na pagtitiwala ni Moises sa Panginoon. Kaya po ito ay magsilbing paalala sa atin to be compassionate and humble sa bawat isa. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 2 in TPT version, so I'm asking you, my friends, that you be joined together in perfect unity with one heart, one passion, and united in one love. Walk together with one harmonious purpose, and you fill my heart with unbothered joy. Mga kapatid, let us join together in perfect unity. Magkaisa po tayo with one heart, one passion, and united in one love. Amen. Tayo po dumako na sa ating closing prayer. Manamin na dakila sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Sa mensahe niyo po na pinagkalob sa amin, Lord, and how you demonstrate Moses to us, Lord, na siya ay talagang mapagpakumbaba, Panginoon, at tapat sa inyo, Lord. Nawa, Panginoon, ito ay makita niyo sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod, na maging mapagpakumbaba sa bawat isa, Panginoon. Yan pong nais niyo makita sa amin. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami on how to be humble and how to be kind to one another, Panginoon, as you continue, Lord, to teach us, Lord, sa lahat ng bagay. Kaya nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagtuturo, Panginoon. Dalangin ko pong pag-iingat niyo po sa mga kapatid ko for this morning at patuloy niyo po kaming gabayan sa amin pong mga gagawin pa, Panginoon. Tinataasin po namin sa inyo, Lord, ang bayan po ng Israel. As of the moment, Lord, naroon pa rin, patuloy pa rin ang gera, Panginoon, doon sa Israel. Dalangin po namin, Lord, ang mga anak po ninyo, mga lingkod po ninyo roon, na patuloy niyo pong palakasin at patatagin, Lord, despite of everything that they are facing right now, Lord. Ingatan mo sila at patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. We know, Lord, that all of these things na nangyayari sa Israel, alam namin na ito po yung magtatapos ng may katagumpayan, Panginoon, sapagkat, Lord, ito pong Israel na ito po yung bayang pinili niyo, Panginoon, at alam ko hindi niyo po sila pababayaan pa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ng lahat sa inyo ng may papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit at malayo po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang araw po.